ng pastor dito at ayon sa kapayagan ni Pastor Boyet, ang pinagtibay ni Pastor Andy, bilisan ko ng preaching. Grabe. But anyway, magandang gabi po sa inyo lahat. Dahil ako iniwala, wala naman pong adjustment sa atin dito. Dahil lahat naman po tayo rito ay mga taga-CBBC. I thank God for a great privilege na maging blessing po ang gabi. At kung ako tatanungin, gusto ko na sana buhay pa ng Monday. Pero wala eh. Baka pagbalik ko dito ay isang daan na yung diesel. At anyway, inatay ko lang ang aking anak. Kaya salamat ako sa Panginoon sapagkat binigyan niya ako ng trabaho. Kasi nabuboring talaga ako. Pero salamat kahapon, I was in BHBC sa literary. Pero wala yung tatlo doon, nag-usap-usap ko. Amen. Natanong ko sa Pastor Andy kung kaya kang ano yata, usap-usap ka rin ito. Replacement yata ko rito. At ngayon ay salamat sa Panginoon at bukas ay yaya po nila kung magpaka-spiritual sa Nobileta. Amen. Kaya blessing po. Alright, let's turn the Bible. Genesis chapter 4. Amen. Sisikapin ko pong sa gagawin ng lahat na mapaik siyang preaching. Para hindi po magalit sa akin mga pastoran. Alright. Genesis chapter 4, let's read from verse number 1 until verse number 16. And tonight, kung iniwala na lahat po tayo dito ay naghahangad ng salita ng Diyos para tayo po ay mas lalo na tumibay sa ating pananampalataya. And I do believe, hindi lang po pananampalataya dapat pagtibayin natin. It should be our emotions. It should be our emotions. Kasi kahit gaano po katatag ang pananampalataya natin, sometimes, ang ating pananampalataya, pag hindi natin ito pinagkaingatan, ang emotion, yun yung kalaban, minsan ating pananampalataya. That's the reason, maraming Kristiyano na umalis at kumain. Maraming mga tinawag sa, yung tinatawag na sila tinawag, pero after a month, parang hindi na doon sila tinawag. Amen? Anong tumiba sa kanila? Emotion. Now, let's read the Bible, Genesis chapter 4. Let's read, sabay-sabay po natin basahin. Verse number 1, read, and Adam knew Eve, his wife, and she conceived with Eve, and said, I have gotten a man from the Lord. And she then bare his brother Abel, and Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. In the process of time came to pass that Cain brought of the fruit of the ground, an offering unto the Lord. And Abel also brought the firstlings of his flock, and the fat thereof, and the Lord had respect unto Abel, his offering. And unto Cain and to his offering, he had not respect, and Cain was very wroth, and his countenance fell. The Lord said unto Cain, Why art thou wroth, and why is thy countenance fallen? Thou knowest well, shalt thou not be accepted? Thou knowest not well, sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. Cain took with Abel his brother. And it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and smote him. The Lord said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I knew that, I am a brother's keeper. And he said, What hast thou? The boys of thy brother's blood cried unto me from the ground. Thou art cursed from the earth, which hath opened her mouth to receive thy brother's blood from the hand. Thou tellest the ground, it shall not henceforth yield unto thee, her strength and fugitive and an vagabond shall thou be in the earth. Cain said unto the Lord, My punishment is greater than I can bear. Behold, thou hast driven me out this day from the face of the earth, and from thy face shall I be hid. He shall be a fugitive and vagabond in the earth. Shall come to pass that every one that findeth me shall slay me. The Lord said unto him, Therefore whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. The Lord set the heart upon Cain, and he finding him should kill him. Cain went out from the presence of the Lord, dwelt in the land of Nod, on the hills of Eden. Kailan Diyos sa mga pangyarihan po sa lahat. Maraming pong salamat, Panginoon, sa gabi ito. Salamat po sa CBBC sila. Thank you, God, for the man that they're using here, Pastor Jerry Melisanda. Salamat po sa leadership, and also sa kanyang family.
at sa mga members po dito. Salamat din po at it's a great blessing na magkasama-sama kami from different churches, Panginoon, and we bless Thy Word, and I pray na mensahe nito ay mag-gising at magbigay sa amin ng bukas sa kaisipan. Mabigyan po namin ng pansin on how to build our emotions according to Thy Word, Panginoon. Give me also wisdom and preach Thy Word to Thy people, O God. Make it a blessing to them and forgive our sins. In Jesus we pray. Amen. Amen. Thank you. You may now be seated, please. Magandang gabi po sa inyo lahat. Amen. Alright. From time to time, hindi na ako titingin sa outline ko kasi titingin na lang kay Pastor Boyet. Na maraming salamat sa Panginoon sapagkat tayo po ay nandito ngayong gabi. At isang bagay po na napakalaga, ano mas maganda? Sino lalaki dito? Ikaw. Ayun. Kaya pala, babae yun. At nakita po natin yung story about Cain and Eve. Alam natin na ito po ay totoong pangyayari na ito pong si Cain and Abel ay anak po ni Adan at Eva, na ang sabi ng Bible ay ito pong magkapatid na ito ay magkaiba po sila ng katangian. Amen? And the Bible says itong si Cain ay isang tiller of the ground. Amen? And si Abel naman po ay nangangalaga ng mga flock ng tupa. And dumating yung point na si Cain ay nagdala ng kanyang offering at ibinigay sa Panginoon. Pero ang sabi ng Bible ay hindi tinanggap ng Panginoon si Cain at yung kanyang handog. At dito nga po si Cain, ang sabi ng Bible, siya po ay nagalit at sabi ng Bible nakasimangot. Amen? Siguro wala naman po nakangiting na nagagalit. Amen? So siya po ay nagalit at nakasimangot sapagkat hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang offering. But even, sabi ng Bible, nung siya po ay nag-offer sa Panginoon, tinanggap ito ng Panginoon, even si Abel ay tinanggap. Alam po natin ang reasons why the Lord accepted the offering of Abel. It is because the Bible says in Hebrews chapter 11 verse 4, by faith Abel offered unto the Lord, amen, an excellent sacrifice. Pero dahil nga po dito ay sa galit po ni Cain, ang sabi ng Bible ay gumawa siya ng paraan para siguro marahil makaiganti at ibinuhos niya ang kanyang galit sa isang plano na niyaya niya ang kanyang kapatid na pumunta sa bukid. At pagdating doon sa bukid, sabi ng Bible, ay pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. Amen? Are you listening? Now, tinan niyo po ang nangyari na kahit kapatid niya ay kanyang pinag-isipan ng masama at dumating sa punto na kaya niyang patayin ang kanyang kapatid. You know why? Because of yung galit niya at yung inggit niya. Alam niyo bakit ginawa niya ito? Sapagkat imbis na maisip niya yung tama, pero ano ang nagdala sa kanya? Anong nag-drive sa kanya? It is his emotion. Amen? Emotion. Yung galit niya sa kanyang kapatid. Kaya nga, pag emotion-driven ka, walang ka pa kapatid, walang ka walang kasama. That's why tonight, I'm not staying so long, kung papaitulutan ni Pastor Andre, in the message entitled, The Dangers of Emotion-Driven. The dangers of emotion-driven. Amen? And most of the time, ito po ang maraming problema sa ating bilang Kristiyano. Amen? Na akala natin tayo po ay driven by the principles of the Word of God, pero hindi natin napapansin, emotion na pala ang nagdadrive sa atin. Amen? Are you listening? Ang gusto ng Diyos, pag tayo po ay may ginagawa, kinakailangan according to the principles of the Word of God. Amen? Amen. According to the truth, not in our feelings. Kaya makita po natin dito si Cain, dumating yung point na tinanong ng Panginoon si Cain. Sabi ng Panginoon si Cain, where's thy brother? Amen. Nasaan ang iyong kapatid? Sabi niya, hindi ko alam. Amen. Mahilig magtanggi talaga. Hindi ko alam. At sinagot niya pa ang Panginoon, ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid? Amen. Dumating sa punto ng pagsisinungaling. Are you listening? Kaya makita po natin dito, sabi ng Bible na siya po'y binigyan ng Diyos si Cain ng punishment. And the Bible says, at imbis na siya po ay magsisi, tanggapin ang mali niya, dahil siya nga po ay emotion-driven. Ano sabi ng Bible? He depart from the presence of the Lord. Yeah. Amen.
Pinapamadali talaga ng microphone. Amen? Now, ano bang ibig sabihin ng emotion-driven? Let us understand first para maraming kabataan ngayon, amen? Kanina mayroon tayong labanan, amen? Kung paligsahan, yun lamang ay mga bagay-bagay na kasama na sa iyong pag-aaral, pero dapat, amen? Sabi nga ni Pastor, wala nang laban dito, amen? Magkakasama tayo dito, amen? Opo, at maganda na hindi tayo emotion-driven, amen? Now, ano bang ibig sabihin ng emotion-driven? It means your decisions or your actions are guided more by emotions rather than the truth and principles. Now, pag sinabi mo emotion-driven, it means letting your feelings dictate your actions and decisions rather than the principles of truth of the Word of God. Sa madaling salita, ito, lalaki na siya. Alright. Now, makita po natin dito na pag sinabing emotion-driven, pinapahintulutan mo ang iyong pakiramdam na diktahan ang iyong actions, ang iyong decisions, kaysa na ang iyong action, ang iyong decision ay diktahan ng prinsipyo ng katotohanan ng salita ng Diyos. Listen na kapatid, lahat tayo Kristiyano, amen? And we strongly believe na ang bilang Kristiyano, ang basihan ng ating pananampalataya, ang basihan ng ating desisyon, it should be the Word of God. That's why we strongly believe that the Bible is the final authority of our faith and practice as a Christian. Kung ano na sa Bible, yun doon dapat ang basihan ng ating decision, ng ating actions, even our reactions. But look at what happened to Cain. Amen? His decisions, his actions, his reactions is not based on the truth, but based on his emotion. Kaya ano nangyari? Siya po ay napahamak. Amen? Napaiwanan siya sa presensya ng Diyos. Napaiwanan siya sa presensya ng kanyang pamilya. Amen? Are you listening? Why? Because he was driven by his emotion. Kaya nga po bilang Kristiyano, let us understand that as we challenge tonight, na dapat hindi tayo pinapaktakbo, amen, ang ating desisyon, ang ating action, ng ating damdamin, kundi ang salita ng Diyos. Amen? Ang salita ng Diyos na ating natutunan sa church. Ang salita ng Diyos na natutunan mo sa Bible school. Salita ng Diyos na natutunan mo from the very mouth of your pastor. Amen? Now, I give you the 3 things. Natulang po ito. Para 3 points. Amen? 3 points. The dangers of emotion-driven. Ano yung mga panganib? Ano yung perils of emotion-driven? Nakakatakot. Kapag ikaw ay pinapatakbo lang ng damdamin mo. Hindi ng salita ng Diyos. Kaya nga, na maaaring nung ikaw ay unsaved pa, amen, lahat ng decision mo, pinapatakbo ng emotion mo. Pero saved ka na, amen? We have the Word of God, we have the Holy Spirit, amen? Are you listening? Amen. We must be moved, we must be driven by the Word of God. Now, look at this. The first dangers of emotion-driven is, look at in verse number 7. Look at verse number 7, Genesis chapter 4, verse number 7. If thou doest well, shall thou not be accepted? If thou doest not well, sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. Now, tingnan niyo po, what is the things that rule over Cain? His emotion. Yeah. Sabi ng Bible, nandiyan lang yung tukso. Nandiyan lang sa pintuan na yan. It's your decision. Kung anong mag-rule sa'yo. It is yung damdamin mo o yung katotohanan, yung tama na dapat mong gawin. Now, the first perils, the first danger of emotion-driven, number 1, doest not well. Doest not well. Doing not well. Yeah. Mapapansin mo, kapatid, kapag ikaw ay driven sa emotion mo, amen, are you listening? Yeah. Hindi mo na ginagawa yung mabuti. Yeah. Sabi ng Panginoon, Cain, kung ginagawa mo ang mabuti, ang pinakamahusay
ginawa eh. Kaya kasalanan mo yan. Amen? You are not doing well, it is sin. Kasalanan mo yan. Are you listening? That's why the first danger of emotion-driven doers not well. Ibig sabihin po niyan, mga kapatid, is not performing or not performing properly. Hindi mo ginagawa ng maayos. Di ba dati naman, tingnan nyo, nung marami ganyan mga case sa church, ganyan case sa buhay Kristyano natin, yung mga nakasama tayo noon, dati ang ayos naman, ang husay naman, ang ayos naman ginawa, amen? Sapagkat maayos pang puso. Kaya dito na by heart speaks in 2026. Paano 27? Kaya, my heart speaks, oh God, my heart speaks. Hanggat maayos ang puso mo, maayos ang direksyon mo, amen? Pero pag hindi na maayos ang puso mo, and then doon ka na nakapase sa feelings mo, darating yung punto na hindi mo na gagawin ang tama. Now, what is the reason why some people, they do as not well? You know why? Because number one, because of wrath. Because of wrath. Dahil sa daga. Now, because of wrath, because of anger. Amen? Hindi si Cain, hindi niya na nagawa ang tama dahil mas nauna sa kanya ang galing. Kaya pag nauna na yung galing sa buhay mo, amen? Kaya ang Kristyano, abay, mamaya hindi mo na gagawin yung maayos. Hindi ka na magdesisyon ng tama. Alam niyo, bilang Kristyano, maintindihan po natin, minsan nagagalit tayo, pero dapat yung galing, inaalis natin yun. Ano sabi ng Bible? Let's turn the Bible, Ephesians chapter 4 and verse number 31. Ephesians chapter 4, verse number 31. Are you listening, amen? Ephesians chapter 4, verse number 31. The Bible says, let all, what? Bitterness and wrath and anger. Matakin mo, may bitterness na. May wrath pa, may anger pa. Anong klase yun? Impiyerno talagang damdamin yan. And clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Listen, we are Christians. We are people of God. We should put away your bitterness, your wrath, your anger, your clamor and evil speaking. You know why? Because it is the emotion that will destroy you at tatalig ka sa punto na hindi na maayos ang gagawin mo sa church. Hindi na maayos ang gagawin mo sa pamilya mo. So the Bible says, put away, amen? Are you listening? Now that verse in Psalm 37, verse number 8 and 9. Psalm 37, verse 8 to 9. Kaya nakakatakot ko kapag ang sinunod natin yung damdamin natin kaysa salita ng Diyos. From Psalms 37, not mistaken, Psalm 37, verse 8 and 9. Alright, are you there? Amen? Psalm 37, verse 8 and 9. Ako ba? 8 and 9. Cease! Babae ito, amen? No, amen? Stop! Cease from anger and forsake wrath. Friend that they saw, and any wise to do evil. For evildoers shall be cut off, but those that wait upon the Lord, they shall inherit the earth. Are you listening? This is what the Bible says. Stop from your anger and forsake wrath. Amen? Are you listening? Sino po dito sa inyo ang punong-puno ng bitterness? Bitter. Mapait. Sa Greek word, ampalaya. Grabe! Tanda nyo, pag galit ka, ang itsura niyan, sabi ng Bible, ay nakasimangot. Amen? Kaya makita po natin dito, ang isang tao na hindi ng tamang ginagawa, simple lang unawaan yan. Bakit po hindi na maayos ang ginagawa? Because of wrath. And another thing, why sometimes Christians do
kapatid na si Abel, amen? Tandaan po natin, ito po ang nagbigay sa kanya ng isang desisyon na kahit kapatid na ay kaya niya mag-isipan ng masama at kaya niya patiway. Why? Dahil sa inggit. Amen? Jealousy. Envy. Proverbs chapter 14, verse number 30. Proverbs chapter 14 and verse number 30. Ay po kayo sa inyo, amen? Nakikinig ako po'y nasa CBBC, amen? Oo, pag CBBC kasi nag-iingin yan. Proverbs chapter 14 and verse number 13. Ang sabi ng Bible, a sound heart is the life of the flesh, but envy, the ravenous of the bones. Ang listening kaya ngayon na maingitin na tao, amen? Mga sinusok na maingitin, may sakit sila sa buto. Amen? Napupulog yung buto. Sa inyo dito may sakit sa bones. Yung bones nga na, di ba? Pag natutuyuan ng liquid, masakit yun. Could you imagine that? The Bible says is rottenness. Sabi ng Bible, envy, rottenness, your bones. Kaya ano kasakit yun? Bakit? Yung envy, yan ay emotion, amen? And then another thing, pinapabilis pa ko. Doest not well, bakit minsan hindi na nagagawa ang tama? It is because of wrath, because of envy, and because of competition. Competitive spirit. Tanda niyo po sa ministry. Ministry is not a competition. Ministry is a competition. Tandaan niyo yan. Lalo na yung mga estudyante, amen? Nagkaroon kayo ng paligsahan. Now listen, we are Christians. We are not in competition, amen? Kaya na, kasama kayo because it is a contribution. Lalo na sa ministry. Amen? We are God's people. We are in the work of God. Meron dito sa silang, may salita. Meron sa sambat mo, sa San Pedro, sa Ordaneta. Listen, we are not competing with each other. Kasi nakipag-compete. Amen? Mahirap pag napasukan tayo ng competitive spirit. Amen? Halimbawa, naglaro ka ng basketball. Ang laro ng unsafe, iba sa laro ng safe. Pag nilalaro ng pastor, that's not anointed. Kaya pa sa bago. Amen? Kaya habang natulad-ride ka, huwag kang huwag pairalin ang daming mo. Ipairan mo salita ng Diyos. Amen? Pero, makinig yung mabuti. Yan ang na-observe ko po, mga kapatid. Habang tumatagal ang mundo sa gawain ng Panginoon, may mga ganong situation, may mga ganong cases, kala nila gawain ng Panginoon is competition. Padamihan, palagi ninyo. As a member of CBBC Silang, listen, you have an anniversary. Are you listening? Nagdadala kayo ng bisita. Amen? Just do your work as well. Gawin nila nyo maganda. Kaya naman for God's glory. Kailangan nagdala ng bisita. No, it is a contribution to your goal. Yan ang maganda. Contribution. Amen? Parang yung mga team ni Sir Iman na limang team sa basketball. Saan kayo nakakita magbabasketball yun? 5, walang substitute. Ano gagawin niyo? Contribution talaga yan. Patay, ngayon niyo, parang kayo si Sir Iman. Sabi ko, ang team din ito, daig pang international. 5. Wow. Amen. Tapos ang picture pa sila, sabi ko, grabe talaga. Siguro lang sa pananampalataya ko sila. Pero hindi sa pananampalataya lang yun. Pero malay mo, matsambahan. Amen? May nakita kasi siya Iman, pag nagano daw, ng basketball ng kanyang mga kasama, pag ganun eh. Pero ang kalaban daw, pag ganun eh. Pag sumibay ang pagkalikot, alam na. Amen! Pegaway.
danger of emotion-driven because number one, do is not well because of wrath, because of envy, because of competition, and because of covetousness. Pagiging kahaman, tandaan po natin, sabi ng Bible, beware of covetousness. For because man's life is not consistent in the abundance of the things na meron tayo. Ano sabi ng Bible sa Hebrews chapter 13, verse number 5, na dapat tayo ay magkaroon tayo ng contentment not to be covetous. Kaya ang pangako ng Panginoon, I will never leave thee nor forsake thee. Alam niyo ba ang dahilan kung bakit minsan hindi na nagagawang maayos ng isang Kristiyano? Because of complacency. Ang ibig sabihin ng complacency, so comfortable, is satisfied doon sa mga bagay o kalagayan mo na ngayon. Imagine naman yun na mahirap ang pinagpapala na eh. Isa hindi na maayos ang ginagawa. Okay na ako dito. Amen? Pinagpapala na ako. Amen? Parang kung may goal sa Halloween, ang goal ay dapat ba-20. Okay, 20 na. At least may 20 lang ako. Amen? Kahit pa relax-relax lang ako. Amen? Listen, dapat ang isang Kristiyano na tamaan at ang nagdadrive na sa kanya ay damdamin niya, hindi na salita ng Diyos, darating sa punto, ito, you will not do the right in the sight of the Lord. And that is the danger of emotion-driven. Amen? Are you listening? Ngayon, maayos ang gagawin, bukas hindi na. Amen? Napansin niyo ba yan? Una ba siya natin yan sa ating sarili? Sometimes we do is right, sometimes we do is not right. So, ibig sabihin, ang nagpapatakbo sa iyo, damdamin. It is not the truth that you have learned from the Word of God. Amen? Ang totoo na mapagkatuto sa salita ng Diyos, gagawin mo ang isang bagay na tama at nakakalugod sa Diyos na kahit hindi maayon sa pakiramdam mo. Pero may mapapansin yung iba, wala nga ako sa mood ngayon eh. Amen? Kaya minsan nakasimango. Full time nakasimango. Amen? Parang pinaglihi sa sama ng loob. Amen? Di ba, Brad? Kung mga ganyang ngiti, yan mag-kill smile. Pag tinitigan mo siya, mamamatay ka talaga. Killer smile. So that's number one. The first danger of emotion-driven. Hindi ko na papatigalin ito kasi may order po galing sa itaas. Do is not well. Number two is, look at verse number 9. Amen? Verse number 9. Ano lang po natin ito? Tignan lang po natin. Makakatulong to. Verse number 9. And the Lord said unto Cain, where is Abel thy brother? What Cain said? I knew not. I am my brother's keeper. So alam natin, dumating yung point, dahil nga dumating sa point na grabe ng galit niya, grabe ng inggit niya, amen, are you listening? Nakipag-compete na siya, amen? So, hindi nalugod sa kanya, Diyos, hindi tinanggap ang kanyang offering. So, sabi niya, bihira talaga. Ito gagawin ko. Ayayain ko ang aking kapatid doon sa bukid at ipapaon ko talaga. Amen? Ayun. Hintay. So, nung tinanong siya ng Panginoon, nasaan ang kapatid mo? Ano sagot niya? Hindi ko alam. Bakit? Ito matindi. Hindi ko alam. Bakit? Hindi naman ako tagapagbantay ng kapatid ko. So, what is the danger of emotion-driven? Number two is defensive for self. Defensive! Alam niyo ba? Kapag emotion-driven ng isang tao, masyado ng defensive sa sarili. Katulad ni Cain, he defends himself sa harapan ng Panginoon. Nag-aakala siya na hindi alam ng Panginoon ang pagbuong pangyayari. Sabi nga ng Bible, behold the good and evil because the eyes of the Lord is in every place. But Cain is not sensitive about the power of God, that God knows everything. Pero sabi niya, hindi ko alam. Bakit? Defensive. Ganyan na ganyan ang mangyayari sa isa
Kristiyano na driven na ng emotion, hindi na ng salita. Lagi na inidepensa, lagi niya kumbaga, dati sa punto na magsisinungaling. Hello? Kaya defensive attitude leads to lying. Amen? Defensive attitude leads to lying. Amen? Are you listening? Tandaan po natin, lying is the totoong lalaki na. Lying is a common course or lifestyle of human life history. To lie just to cover sins or to justify themselves that they feel right and victim. Yung mga pa-victim na para bagang dating sila pang biktima. Parang sila pa ang may pagkukulang. Pero ang totoo, sila naman talaga ang naglan. Hindi na ganyan sa church. Listen, we should understand that bigla makapanganib kapag tayo mo ay pinapakilos ng ating nararamdaman, ng ating damdamin, hindi ng salita ng Diyos, sapagkat darating sa punto na magsisinungaling ka para lang magtakpan mo ang isang bagay na hindi na tandaan po natin walang Kristiyanong sinungaling. Dahil sabi ng Bible, sa Genesis 44, ang ama ng mga sinungaling ay ang Diablo. Hindi ka na anak ng Diablo, anak ka na ng Diyos. Pero darating sa punto kahit siyang nakapagsinungaling sapagkat dahil sa kanyang emotion. That's why defensive attitude leads to lying. Did you remember Sapphira and Ananias? In Acts chapter 5, verse number 1 to 6, na dumating sa point na mayroong bigayan, commitment sa church. Ganyan na ganyan. Amen. Nagbigayan. Itong mag-asawa si Sapphira at Ananias, magbigay din sila, nag-commit din sila. Amen. Are you listening? Nagbinta sila ng kanilang pag-aari. At ang sabi ng Bible, nakakalungkot sapagkat nagkaroon sila ng connivance. Nagkaroon sila ng samuatan. Amen? Pinagkaisahan nila ang meron ka at ang magsisinungalingan nila. Nakala nila, sa tao sila nagsisinungaling pero hindi sa tao, kundi sa Diyos. Okay. Saglitin natin ang Acts kasi iba din naniniwala. Sa tingin ko lang. Acts chapter 5, and it was so really happened also nowadays. Acts chapter 5 verse number 1, but a certain man named Ananias, with Sapphira his wife, sold a possession and kept back part of the price. Amen? Mahilig sa mag-kickback, amen? Sa mali salita ng umupit, amen? His wife also being private to him, and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost? Bakit nakakapagsinungaling? Kahit Kristiyano na doon sa church, sa mga ang puso nila ay pinuspos kinutro ni Satanas. Are listening? Nagbigay sila driven by emotion, not by their commitments to the Lord. And Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back of the price of the land? Whilst it remained, was it not thine own? After it was sold, was it not thine own proper power? Why hast thou conceived this thing in thine heart? Thou was not like unto man, but unto God. Ang pagsisinungaling sa mga bagay na ito ay hindi pagsinungaling sa tao, kundi kay pagsinungaling sa Diyos. Nakita niyo po dito, bakit po ganito? In verse number 5, and Ananias hearing these words, ano nangyari? Fell down. Ano kayo kung ganito lahat na magsinungaling sa simbahan patay? Pati pastor ubos. Amen? And words and fell down and gave up the ghost, and great fear came up on all them and the saints, and the young man arose, wounded him, and carried him out and buried him. And it was about the space of 3 hours. Mamaya, nandiyan ito sa awang babae. When his wife, not knowing what was done, came in, hindi niya alam, wala nangyari sa kanyang asawa na nagsinungaling sa Diyos, namatay, amen? And Peter answered unto her, tell me, where
After he sold the land for so much, and she said, yet for so much. Tingnan niyo po, ang taong nagsisinungaling, hindi tutugma ang sagot sa tanong. Alam niyo, kung nakapag-vendor ko po kayo ng neuro, ako, nag-neuro ako noon. Kung anong tanong, yun ang sagot. Kung ang tanong, ang kailangan sagot lang ay yes or no, hanggang doon ka lang. Hindi yung dami kong paliwanan. Ginawa ko pang easy. Now, kasi makita niyo dito, ang tanong lang, magkano? Ano sagot niya? So much. Ang tinatanong, magkano? So much. Amen? And Peter said unto her, how is it that ye have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? Behold, the feet of them which have buried thy husband at the door, and shall carry out. Then fix it out. Shouted out the doors, and the young men came in, found her dead, and carrying her forth, buried her by her husband. Listen to this, mga kapatid. Makita natin dito, mahirap dumating sa punto na emotion-driven ka kasi ang tendency, lagi mong i-justify ang sarili mo na parang ang dating ikaw ang victim. Ganyan na ganyan. Listen, lalo na sa church. Walang umaalis sa church na paglabas niya, positive ang sasabihin niya sa church at sa pastor. Laging negative yan. At kapag hindi ka wise, magkikwento yan sa'yo, and ikukunin yung sympathy mo, until such time, kasama ka na niya. I do believe, hindi yung bago, and it was happened to every church. That's why you should be careful sa iyong mga ka-fellowship. If you remember 1 Corinthians chapter 15, verse 23, the Bible says, be not deceived, evil communication corrupt your good manners. Kaayos mo, kaganda-ganda ng attitude mo, but because of your evil communication, even yung masamang ugnayan, ano nangyari? Sinira yung maganda mong ugali. Mabuti ka naman maayos ka talaga But because of the deceitfulness of evil communication, corrupt good manners. Kaya nga meron kasabihan, tell me your friends, they will tell you who you are. Amen? Are listening? Kaya nga po, makita po natin dito, sa bahay ng Ananias, sinungaling sila, in the result, bakit sinungaling? Sapagkat ang puso nila, pinuspos ni Satanas. Amen? Ang kasinungalingan na lumalabas sa bibig, hindi po yan controlled by the power of God. Alangan is controlled ng Diablo ang kanyang puso. That's what happened to Sapphira and Ananias. Are you listening? Kaya mahalaga natin ang puso, amen? Are you listening? Kaya maganda ibigay natin ang puso natin sa Panginoon upang ingatan ng Diyos para hindi manggaling dyan ang kasinungalingan, amen? Are you listening? Bakit minsan sa gawain, pag tinanong mo, hindi nagsasabi ng totoo yung people. Tama? Parang wala kang narinig. Lahat ganyan na ganyan Pag totoo ba? Hindi po. Magkaano-ano kayo dalawa? Hindi. Magkaibigan lang. Talaga? Kaibigan lang pala. Kaibigan lang pala. Diba? Dapat hindi naman po. Actually, hindi naman po talaga defensive. Ano sa magsinungaling na magsinungaling? Until such time na makita mo, kaya na, nagagalit na, at sasabihin na, ako naman pinag-uusapan nito. Hanggang sa nakasibangon ka na mukha ng urangkutan, until such time na, magpapalang na, tuwi na. Pero hindi na maayos ang puso niya. And he was driven by his or her emotion. That's why he had doing that and defensive for himself. Amen? Listen, defensive attitude hinders a good communication and relationship. Tumalik naman, bakit hindi mo pagsisiyan ng talikuran? Are you listening? Mas maganda tanggapin.
Katulad kay Cain, imbis na i-accept niya na siya nagkamali, siya nagkasala, magsabi ng totoo, pero hindi niya yung ginawa, ngunit ang ginawa niya, amen, nagmaang-maangan siya, nagsinungaling siya, na parang bagang wala sa kanang, pero ang totoo, siya may gawa. Yung tinatawag na pabiktim. Maraming ganyan ngayon, pabiktima. Pero ang totoo, siya talaga. Ingat ka kasi darating ang panahon, kaibigan, kapatid, mas maganda, alisin natin yung ganong attitude. Kasi nakakatakot, itong susunod, in the last, nanangitin ni Pastor Boy. And then, here's of emotion driven, the last, look at verse number 16. Genesis chapter 4, verse 16, and Cain went out from the presence of the Lord. Number 3, the danger of emotion-driven. Number 1, ang emotion-driven ka, madali lang, malawan yan, do as not well. Hindi mo na gagawin yung maayos. Hindi ka na maayos kausap. Yung dati mong ginagawa, wala na, hindi ka na nag-winning. Visitation na lang, equation, and visitation. Amen? Dati, pag pinagsalihan ka, tinatanggap mo, pero ngayon, dumadabog ka na, amen? Kasi emotional. And number 2 is what? Defensive for self. And the last is depart from God's presence. Darating sa punto, saan ka dadalhin yung emotion na yan? Sa paglayo. Sa presensya ng Diyos. Look at the Bible says, may nabasa ko tayo dyan na word na bagiban. Amen? Fugitive. Saan ba yun? Sabi ng Bible, verse number 12, when thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength. Fugitive. And bagiban, shalt thou be entered. Alam mo yung sabihin ng fugitive? Palaboy-laboy. Pag sinabing bagiban, pagala-gala. Ganyan ang mangyayari sa mga Kristiyano na umalis sa presensya ng Diyos, umalis sa church, umalis sa malawakan, umalis sa Panginoon, darating sa mundo, na sila'y palaboy-laboy, pagala-gala. Bakit? Nagsimula na kanyang sinunod, kanyang damdamin kaysa sa salita ng Diyos. Fugitive and vagabond. Palaboy-laboy. Kaya na makita po natin dito, sa atin ng Bible, nandun siya sa nude. Amen? Ano yan? Nude? None. Amen? Dalawang Lord, nude. Amen? Verse 16. And Cain went out from the presence of the Lord and dwelt in the land of Nod, on the east of Eden. Ano ibig sabihin po ng Nod? It is a place of wonder. Lugar na kung saan yung dalang palaboy-laboy, pagala-gala, amen? That is a place of Nod. Hello? That's why, listen, Christians, my fellow brethren, listen, if you will depart from the presence of God, darating ang araw, maging positive ka, wala pong umalis sa panawagan, wala pong tumalikod sa presensya ng Diyos, wala pong umalis sa church na pinagpala, pero look at their lives, they are miserable. Alam niyo, pag umalis tayo sa presensya ng Diyos, sa kalooban ng Panginoon, tayo lugi. Kaya pag nag-contact ka na, nag-surrender ka na sa Panginoon, ituloy mo na. And don't depart from the presence of the Lord. Sa presensya ng Diyos, masaya. Paano mo nalaman kung nasa presensya ka ng Panginoon? Alam niyo kung ano mayroon pag nasa presensya ka ng Diyos, padaling unawain. Look at the Bible says in Psalms chapter 16. Look at the Bible says in Psalms chapter 16. If you are in the presence of God, this is what happened, or this is the thing that you will be experienced in the presence of God. Amen? Psalms chapter 16 and verse number 11. Are you there? Amen? And sabi ng Bible, thou wilt show me the path of life, and thy presence is what? Fullness
pleasures forevermore. Listen, it's good to stay in the presence of God. It's time for limitation. It's time of your weakness to stay in the presence of the Lord God, because there's fullness of joy. Pleasure forevermore. Pero pag umalis ka sa presensya ng Diyos, yung joy na yan, sunod yan, ano sa kapalitan ng joy? Sadness. Imbis na masaya ka, lalo na kapag tayo na gumawa ng pangako sa Panginoon na sabi ng Ecclesiastes chapter 5, when thou makest a vow, therefore not to pay it. Kapag gumawa ka ng pangako sa Panginoon, siguraduhin mong gawin mo yan. Sapagat hindi mo yan gagawin, sabi ng Panginoon, isang mangmang sa Bible, tingnan nyo. Ito, reminder ito sa atin kasi lahat naman tayo dito sasabi na tinawag ng Panginoon. I remember when I surrendered my life to the Lord way back 2004, full-time in service. May discouragement sa Christian life, pero it always reminds us of our commitment to the Lord. Ecclesiastes chapter 5, sabi ng Bible, be not rash with thy mouth, and let not thine heart be hasty, not to utter anything before God, for God is in heaven, thou art the earth, therefore let thy words be few. Look at this. For a dream cometh through the multitude of business, and false voice is known by multitude of words. What is that? Ano yung false voice na yan? Kaninong kinig yan? Yung sa mga tao na nangangako sa Panginoon, hindi ginagawa. Come on! And then look at the Bible says in verse number 6, suffer not thy mouth to cause thy flesh to sin, neither say thou before the angel that there was an error, wherefore should God be angry at thy voice. You commit, you make vows to the Lord, pero malis ka sa presensya ng Panginoon. He said, God be angry at thy voice and destroy the work of thy hands. Kaya tingnan nyo, yung mga kapatid, yung minsan na nagbigay ng buhay sa Panginoon sa presensya ng Diyos, umalis sa presensya ng Panginoon. Ano nangyari? Kahit anong pagsumikap nila, kahit anong trabaho, kahit anong strike, walang pagpapala, walang kasaganaan, puro problema, magkaroon pero panandali. Bakit? The Bible says, I will destroy the works of their hand. It is better to stay in your vows to the Lord. It is better for you to stay in the presence of God, because there is joy and pleasures forevermore. Listen, that's why let us be careful. What drives you in your Christian life? Is it the Word of God that drives you in your Christian life? It is the Word of God that drives you in serving the Lord? What drives us to fulfill our promise to God? Is it the Word of God? Or is it your emotion? But this is a warning tonight sa bawat isa sa atin. Mapanganib kapatid, pag ang sinunod mo, yung nararamdaman mo, kaysa prinsipyo na salita ng Diyos. Are you listening? Because when you driven by your emotion, someday, pasin mo na ito, tanda mo ito, pag hindi na maayos ang ginagawa mo, sigurado, damdamin mo na ang sinusunod mo. Hindi ng Panginoon. Pag ikaw ay defensive na sa sarili mo, kahit alam mo may kasalanan ka, alam mo mali ang ginagawa mo, hindi kayo mabuti. Defensive ka na, imbis na mag-repent ka, imbis na mag-confess ka ng kasalanan mo, ano gagawin mo? Malalayo ka na lang, tatalikod ka na lang sa presensya ng Diyos. Listen, isa lang po ang nagpapahiwalay sa Diyos at tao. It is your iniquities. Last verse.